topic natin ngayon, overthinking. Isip ng isip. Nako, halos karamihan ng tao siguro, baka majority ng tao nag-overthinking, kakaisip. Mamaya, kakaisip, nenervyusin na. Kakabhan na, marami nang mararamdaman na sintomas. Kala nila may mangyayari na sa kanila. Hindi nila mapigilan, aabot na sa nervyos. Mamaya, magpapanic attack na. Yung pala overthinking. Magbibigay tayo ng mga tips. Paano maaalis ang overthinking ng mabilis? Kung kaya mo nga in 5, 10, 15 minutes matanggal, malay mo, isa dito sa mga strategy makatulong sa inyo. Pwede. At mamaya, ibibigay ko rin yung mga senyales. 7 signs ng overthinking. So, pag na-feel mo na kinakabahan ka na andar yung utak mo, ganito gagawin mo. Number 1, limit information intake. Tama na muna yung pasok ng isip. Baka may ginagawa ka na mahirap, di tigil muna. Okay? O basa ka ng basa ng news. May patayan, may gera, may away, may chismis. Huwag mo na dagdagan ng information yung utak mo kasi punong-puno na siya eh. Okay? Limit. Next, recognize and accept yung overthinking. Sabihin, uy, kinakabahan na ako. Nararamdaman ko na itong overthinking ko. Sumasakit na ulo ko, so dapat tigil na muna. Okay? Another technique, ito minsan effective makinig lang sa music. Ako, yan ang gusto ko. Nakikinig lang ako sa music. Pag kinakabahan ka, may iniisip kang problema, paulit-ulit, kinig ka lang ng music muna. Open mo ang YouTube o Spotify. So, kalma ka muna for a few mga lumang music. Kasi ang maganda sa music, yung utak mo madadala sa lumang panahon, mawawala yung isip mo sa ninenervyos mo ngayon. Okay? So, music, may tulong yan. Tapos, bukod sa pakikinig ng music, sumabay ka ng kanta, humming or singing, kahit sintonado. Walang tao, ikaw lang, kantahan mo sarili mo. Pampalibang yan eh. Tawag dyan, distraction eh. Distraction yan. Imbis na iniisip mo yung problema mo, sa sakit mo, sa anak mo, sa pera mo, sa sitwasyon sa mundo, lahat yan kinakatakot mo. Pag nilibang mo sarili mo, okay na yon. Hindi mo kailangan gawin lahat ng techniques Baka isang technique lang pwede na. So, music is good. Isa pa, shake it off. Minsan, ano lang physical lang Baka kulang ka lang sa galaw, kaya sumasakit yung katawan mo, kakaisip. Stretch ka lang, lakad-lakad, sipa-sipa paa, walk in place, di ba? Konting stretch. O, shake it off. Pwede na yan. Physical tension O, itigas mo, relax, di ba? Konting stretch, di ba? So, konting exercise, baka mawala na yan. Cool, para gumanda circulation mo. Okay? Meron din yung iba, tapping technique. Ito. Tawag nila to EFT, Emotional Freedom Technique. Yung ganito tapping technique. Masarap kasi yung minamassage, kaya yung iba tinatap. Uso yan tinatap mo dito. Tapping technique, parang nagre-release ng mga good hormones Kaya yung mga bata, di ba, pag umiiyak, di ba, kinakalma mo siya. Nakakalma siya nagre-release di ba? Tapping technique. Pwede yan. Pag nag-overthinking, pwede rin gawin mo, tumawag ka sa kaibigan mo. Tawagan yung nanay, asawa, anak, para hanap ka ng support. Pwede rin yan. Next, hanap ka ng safe space. Diba? Saan ka ba pinaka-relax na space? Doon ka muna. Another technique, focus on breathing. Pag nag-overthinking, usually hinihingal yan. Kinakabahan siya. So, hinga lang, relax ka lang, isipin mo lang muna yung mga magagandang bagay kung kaya mo. Another technique, inom lang ng maraming tubig. Okay? May mga pagkaing pamparelax. Una-una, tubig, di ba? Pagkabado. Tubig, punta ka sa banyo, ihi, pag-relax. Pag ihi mo, marirelax ka, inom na naman ng tubig. Pwedeng warm water, pwedeng chamomile tea, pwede yan. Yung iba, pamparelax nila, saging. Magandang pamparelax ang saging. Saging, may tryptophan yan, nagiging serotonin yan, pampasaya.
Yung iba, ice cream, pero tataba tayo. Dark chocolate, baka matumaba tayo. So, yan na lang, mga saging, tubig, pamparelax. Okay? Pag may negative thought, palitan mo ng positibo. Okay? Pilitin mo magsaya. Pag gising mo, bad mood ka. Kaya bad mood ako ngayon, di ba? Inis ako, dami ko iniisip. So, pilitin mo, trabaho pa rin. Hilamos pa rin, toothbrush pa rin, balik ka pa rin sa trabaho. Pilitin mo, gising-gisingin mo sarili mo. Pilitin mo tumawa, pilitin mo umayos. Kasi nga, stage lang yan eh. Parang circadian rhythm yan eh. May araw talagang bad mood. May araw talagang good mood. So, dapat steady lang tayo. Okay? Steady lang. At pwede mo bigyan ng oras sarili mo. Isang oras lang ako mag-overthink. Mula 9 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga. Pag 10 o'clock na, bukas na ulit. Okay? May limit. May limit yan. Okay? So, lahat ng mga technique. Yung iba, naghihilamos ng malamig sa mukha, pampagising. O baka maligo siya ng malamig, pampagising. So, all of these techniques, singing, exercise, lahat yan makakatulong. Deep breathing, praying, pwede rin yan. Paano mo malalaman na nag-overthink ka? 7 senyales. Okay? Ano ang 7 senyales? Number 1, repetitive thoughts. Ulit ng ulit yung iniisip mo. Repetitive thoughts, sign 1. Number 2, excessive analysis. Analysis, naging paralysis. Isip ng isip, analyze ng analyze, wala naman solusyon. Number 3, you cannot make decision. Hindi ka pa rin makadesisyon. Kahit isip ka ng isip, kahit analyze ka ng analyze. Kasi nga parang baga sa computer, parang nabavirus yung utak natin, nasisira eh. So, ayaw na hindi na makadecide. Number 4 sign ng overthinking, negatibo na. Negative thoughts na pumapasok. Parang malulugi, mamalasin, puro negative outcome na naiisip. Number 5, perfectionist ka pa rin. Pipilitin mo, dapat perfect ito. Talaga mag-overthink ka kasi wala naman talaga makaka-perfect lagi. Number 6, sign ng overthinking, may sintomas ka na. Ibig sabihin, may hingal na, masakit na likod, sumasakit na antiyan, sumasakit na ulo. So, kakaisip mo, sumasakit na leeg, meron ng sintomas, makabog na ang dibdib. So, may physical signs na ibig sabihin, overthinking na talaga. Papunta na sa panic at nervyos. And number 7, sign ng overthinking, you cannot let go. Hindi mo maiwan yung iniisip mo ulit ng ulit ng ulit. Okay? Okay magplano, wag lang sobrang plano. So, naturo ko na sa inyo mga techniques. Meron ding mga gamot. Siyempre, may gamot na binibigay ang doktor. Pwede magpa-psychologist, psychiatrist, merong mga antidepressant binibigay para sa nervyos, may binibigay mga lorazepam, alprazolam, pero mahirap to mareseta. Meron ding mga beta blockers, mga metoprolol, propranolol, pampabagal ng tibok ng puso, may tulong din to, pamparelax. Pero basically, parang ituloy mo lang yung trabaho mo eh. Mamaya, aayos din yan eh. So, pag bad mood ka, i-ride mo lang. I-ride mo lang, mamaya, go good mood ka. Diba? Ang mga nag-overthinking, dapat ganito isipin nyo. Kung kayo bata pa, 20s pa lang ang edad nyo, 29, 30, mas bata pa. Okay lang kayo nervyusin. Sabi nyo, bata pa ako, nervyos ako, marami akong pinaplano sa buhay ko. Pero kung kayo ay 40 na, 50 years old, 60 years old, kalimutan mo na tong overthinking at panic. I mean, I'm sure sa edad 40 at 50, baka 50 times ka na nagkaroon ng panic attack, 50 times ka na nag-overthinking, 50 times ka na nag-nervyos. Ano nangyari? Buhay ka pa naman, wala naman nangyari sa'yo. So, kakapanik mo, parang useless na. Dapat sanay ka na. Okay? May tao kasi talagang namana natin ang pagiging nervyoso, pagiging palaisip, at medyo problematic, yung mabilis kabahan. Kung ang nanay, tatay mo may lahi ng nervyos, mabilis magpanik, malamang namana mo.
Kasi yung mga anak, habang maliit pa sila, nagagaya nila yung magulang nila. Na-absorb nila yung pagkapanik ng magulang nila. At hindi lang yan, meron ding genetic, baka namamana din. Okay? So, kung malala nga, sabi ko, merong mga psychologists, psychiatrists na nagbibigay ng gamot. Lastly, may mga salita na nagpapakalma sa'yo. Salita. Pwede mo sabihin na lilipas din yan. This too shall pass. Okay, kinakabahan ka, hayaan mo lang, mamaya mawawala yan. Pwede mo sabihin, ito mga saying, isang salita lang, isang kalma na eh. Another saying, I am safe. Ligtas ako dito. Wala naman mangyari sa akin. Nasa kwarto lang ako. Ano ba pinag-iisip ko? Okay? This is just anxiety, not danger. Wala naman mangyayari sa'yo. Wala naman magnanakaw. Wala naman papatay sa'yo. Nervyos lang yan. Hindi ka mamatay, sabi ni Doc Willie. Walang mangyayari sa'yo. Okay? I am stronger than my anxiety. Mas malakas ako kaysa dito sa nervyos ay itong mga isip ng isip. My thoughts do not define me. Okay? Isip lang yan. Lumilipad lang yan mga negatibo na pumapasok na sa isip mo. Minsan mahirap makontrol, dumadapo sa utak natin. Baka tumubo yan negatibo, iwaksi mo. Okay? Ang secret dyan, kung may nagtuturo sa'yo na nagbubulong sa'yo na parang gumawa ka ng masama, awayin mo to, puntahan mo to, sabihin mo mali yan eh, i-out mo agad. O kung may nagtuturo sa'yo, gawin mo to masama, i-out mo agad yan. Hindi mo alam, pwedeng subconscious natin, pwedeng masamang influence, basta iwaksi mo. Dapat umpisa pa lang, no. Okay? Kausapin mo yung mahal mo sa buhay para mag-ground tayo. May tinatawag na grounding technique. Minsan, ito po, medyo malalim to Pag sobra ka ng nervyos, sobra ka ng overthinking, minsan, feeling mo, sense of unreality. Sintomas yan sense of unreality. Feeling mo, parang wala ka sa mundo, wala ka sa kwarto. Parang, ito yung katawan mo, parang pinapanood mo lang sarili mo. Observant ka lang. Common yun symptom yan ng depression. Meron mga ganyang, usually, lilipas lang yan Lilipas na. Siguro, sobrang stress, sobrang nervyos, o talagang may hormone na negatibo lang. So, sense of unreality, gagawin mo, grounding technique. Mag-ground ka. Paano? Nakikita ko yan. Tao ngayon. Nakikita ko building. Yan. See things. Tingnan mo. Kita ko kamay ko. Yan. Kita. So, after seeing, feel. Hawakan mo yung lamesa. Silya. Ito. Lamesa. Silya. Ito. Very rough. Oh, magaspang. So, nafe-feel ko to. So, pumapasok sa brain, ito, nafe-feel ko siya, texture niya, see? Nakikita ko to. Naririnig ko yung MRT, yung kotse, may nagpupukpok dyan. So, naririnig ko siya, nakikita ko, nafe-feel ko to, nandito ako ngayon, nag-ground mo yung sarili mo. Imbes na kung saan-saan umiikot yung utak mo, parang nananaginip ka, naka-ground ka. Grounding technique. Okay? Breathe in, breathe out. I am not alone. Sabihin mo, halos lahat ng tao, ganito nararamdaman. I have been through this and I survived. So, nagawa ko na to. Dumaan na yung mga nervyos at overthinking. Wala naman nangyari sa akin Tsaka, lastly na lang, bigyan ko kayo konting good news. Yung mga taong nag-overthink, yung mga taong ninenervyos, usually, 99% wala silang sakit. Bakit walang sakit? Puro nervyos lang iniisip nila Bakit? Kasi nga, sa nervyos nila, ang dami nilang nararamdaman, usually wala. Bakit? Yung mga taong may nervyos, usually walang bisyo, maingat, mas matatakotin, mas maingat sila, okay nga yan Parang ready ka lagi kang red alert, lagi kang nakabantay sa sarili mo. So, yan lang po. Maging healthy. Manood tayo sa mga tips ni Doc Willie. At sana, tuloy lang yung buhay. Lastly, meron pa isang fear. Fear of death. Takot pumanaw, takot mamatay.
Very common yan. Maraming kumukonsulta sa akin. Ako, kinakabahan ako ngayon. Namamanid ako ngayon. Bakit? Ang dami ko na iniisip. Meron akong malalang sakit na nabasa ko. Ano yan eh? Fear of death. Lahat dadaan dyan. Minsan, pag bata ka, nung mangyari sa akin, mawawala ako sa mundo, ganyan. Pero, focus lang tayo eh. Lahat ng tao dadaan dyan. Tuloy lang tayo sa mission natin. Magdasal, baka may kabilang buhay. Basta ayusin lang natin ngayon. Gumawa lang ng matino, wala tayong naagrabyado para at least relax yung isip natin. Wala tayong guilt, wala tayong anger, wala tayong abuso. Basta yung problema natin, ito lang. Paano mabuhay at kung may konti kayong extra money, paano tumulong sa kapwa. Sana nakatulong tong video natin para malabanan ang overthinking, matanggal ng mabilis. Kung kaya tanggalin in 5 to 10 minutes, mas maganda po. God bless.